Happy farming! Ito na po yung resulta ng ating macro propagation. So bali ito ay 250 corm ng ating lakatan na i-divide natin into 4. So ito po ay 1,000 na slice ng ating form. So maganda na. Kung mapapansin nyo, marami na siyang malalaki. Ayan. Then marami pa siyang magiging tubo. Ayan, magaganda na. Ang gagawin natin dito, magkakaroon tayo ng sorting. Yung ating iba na medyo malalaki na, nakatulad nito, ibubukod na natin siya at ilalagay natin sa polyethylene bags para maikondisyon natin doon sa kabila, doon sa ating nursery. Before natin itanim doon sa ating field o bago tayo mag field planting. So inaasahan namin na makaharvest tayo dito ng more than 2,000 na banana suckers, na banana seedlings na ito. Bali, ito nga palang isang line na to, una siya ng 1 week dito sa kabila. Meron din yan, yung kabila. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, meron na ring maliliit na tumutubo, bago pa lang siya. Pero ito ay late ng 1 week kaysa dito sa kabilang ito. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Nilagyan namin siya ng division para na sa ganun meron tayong dadaanan pagka tayo ay magdidilig, mag-i-spray, magmo-monitor. Nilagyan natin ng dalawang kawayan na daanan. Nakakatuwa lang kasi after, wala pa tong 1 month, no? 3 weeks pa lang siya. Ay, ito na yung naging resulta ng ating ginawang macro propagation. Then inaasahan natin na makakapagtanim tayo ng more than 1,000 na banana seedlings. Then yung iba, siguro doon sa iba nating mga kaibigan, makapagbahagi din tayo dahil marami rin ang nagsasabi na gusto nilang maka-avail ng ating mga banana suckers. So pinakita na lang namin sa inyo sa ngayon dahil nakakatuwa. So after kasi na makuha natin siya, itong medyo malalaki na, after na makuha natin siya, meron pa uling sisibol. Ibig sabihin, ito lang ay yung mga early shoots o yung unang mga sumibol, pero may mga sisibol pa siya. So tumingin tayo ng isa. Halimbawa, tingnan natin ito. Yan ba yung pwede? Medyo mahirap punutin. Kapit na ang kanyang ugat. Kuha tayo ng isa. Paano sa ganun may sample tayo. Makita nyo. Grabe ang ugat niya. Ito. Ito yung sample ng ating banana corm. So meron na siyang sumibol na isa. Ayun. At may sisibol pa rin dyan. Then meron yung yung pinakang eye niya o yung mata. Possible sisibol pa rin siya dito. Pero ito, pwede na rin natin kunin to. Kung gusto natin magtanim tayo, para na sa ganun maaga-aga tayong makapagtanim, pwede na natin kunin siya. So marami siya. Ito pa yung isa. Pwede na natin kunin itong early shoots na sumibol para meron na kagad tayong pangtanim dun sa ating field. So ang gagawin lang natin, ikakat lang natin siya dito. Kakat lang natin dito. Then ibabalik natin itong corm na to. Babalik natin siya diyan para sumibol ulit. Ito naman pinapakita, ang purpose lang nito para maipakita ko lang sa inyo na medyo maayos yung ating mga lakatan. So kung mapapansin niyo, ang dami ayan may mga bagong na tubo dyan. Ayan ayan siya, ayan, ayan, ayan. At possible marami pang tumubo. Ang dapat lang talagang gawin ay ma-maintain natin yung ating moisture content ng ating sodas para nang sa ganon talagang magsibol siya. Kasi kung siya ay medyo matutuyo, hindi lagi siya ma-spray, madidilig, ay possible kasi na hindi mag-trigger para tumubo siya.
Hindi naman ibig sabihin ay laging basa, kundi meron tamang moisture lang, sapat lang sana para dun sa kanyang pagsibol sa pangailangan niya. So ayan, nakita natin, napakaganda. Merong mga malalaki na talaga na kung talagang gugustuhin natin na makapagtanim na, pwede rin naman na gawin natin idirekta na natin doon sa ating field kung nakaprepare na yung ating pagtataniman. So pinapakita ko lang sa inyo at na may resulta na, at masasabi natin na sa pagkakataong ito, successful yung ginawa natin na pagma-micro propagation. Isang paraan para na sa ganon gumanda yung ating production ng ating lakatan. At ang isa pa, itong paraan na ito, dito tayo makakaroon ng makakapag-rear ng maraming seedlings na sabay-sabay yung age niya. So yung batching, yun yung napaka-importante doon sa ating pagsasagingan o paglalakatanan, dahil ikinoconsider natin dito yung pag-harvest. Pinakamaganda ay pagtatanim mo, medyo maganda yung batch. Then pagka mag-harvest ka, naasahan natin na hindi rin layo-layo yung pag-harvest ng ating mga saging. So yun yung ginagawa para tayo ay maraming maitanim. Kailangan nating magkaroon ng isang paraan lang ito, macro propagation, then yung iba naman tissue culture. Pero dito sa amin, dahil may available kami sa farm, dito na lang namin ginagawa yung pagre-rear ng macro propagation ng ating banana suckers na lakatan. So hanggang dito na lamang, at sa mga susunod pa uli na mga pangyayari na gagawin namin at activities dito sa pagtatanim ng saging, i-update ko pa kayo. Kaya maraming salamat at shout out sa aking mga subscriber, at sa hindi pa subscriber, sana po mag-subscribe, i-like and then subscribe. So yun lamang, maraming salamat and happy farming!